Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaniban ng kaniban ng Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay manalig sa Diyos at Panginoong Kristo ang nais ng himala at humiling ng may pananalig. Yan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan ng mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos, pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. Yan. At ayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 17, talatang 5 hanggang 6. Ito po ang mensahe. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos at tumugo ng Panginoon. Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikmurong ito, bunot ka at matanim ka sa dagat at tatalima ito sa inyo. Ipapatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 14, talatang 13 hanggang 14. Ito po ang mensahe. At namang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang namang hilingin ninyo sa pangalan ko. Papatuloy po natin sa mga Hebreo, Kabanata 11, talatang 7. Ito po ang mensahe. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng 100 upang siya at ang kanyang sambayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y inutulan niya ang sanglibutan at siya ibilang sa matubig ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Papatuloy po natin kay Apostol Lucas, Kabanata 12, talatang 31. Ito po ang mensahe. Higit sa lahat, pag sumakita ninyong pagharian kayo ng Diyos at ipagkakalob niya sa inyo ang pangangailangan ninyo. Ito po ang mensahe sa salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Sa ating pagbahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ipaliliwan ko sa inyo ang mga mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos. Mula sa tema na manalig sa Diyos at Panginoong Kristo ang nais ng paghihimala at humiling ng may pananalig. Yan. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na kung nais nyo na makagawa kayo ng mga paghihimala o ng mga paghihimala at gayon din na mga kahilingan ay dapat ay magkaroon kayo ng pananampalataya o pananalangin o magkaroon kayo ng malaking pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Kung nais nyo na kayo ay makagawa ng paghihimala o kayo ay paghimalaan ng ating banal na Panginoon Diyos. Nais niya na sa pangaral at inihayag ng Panginoon Kristo sa mabuting balita, maging sinlaki man lamang ng sikomoro ang inyong pananampalataya, ay mauutusan nyo yung sikomoro na tumalon doon sa dagat. So ganoon nakababalagan at himala, parang magic, yung inyong magagawa kung gano'ng kalaki ang pananampalataya ng bawat isa. At ng sino man tao na nais na magkaroon ng paghihimala. Gayunman, ay dapat ay tayo ay magkataglay ng ganong klase ng laki ng pananampalataya. But in the ordinary na pananampalataya, tayo ay manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. Sundin natin yung mabuting balita, pailalim tayo sa Kanya at ipagkakaloob niya lahat sa atin. So ganoon tayo gagabayan, gagawa ng paghihimala ng ating banal na Panginoon Diyos, ng Panginoon Kristo. Tayo ay manampalataya sa pamamagitan ng pagtupad ng mabuting balita. Manampalataya tayo, kumilala tayo sa Panginoon Diyos, wala Panginoon Kristo. Sa buhay natin ng mabuting balita, pailalim tayo sa paghahari niya at ipagkakaloob niya yung ating lahat ng pangangailangan. Ganon tayo dapat may pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos at ipagkakaloob niya lahat ng ating mga pangangailangan. At
hindi pa man tayo humihiling, ay ipagkakalob ay kanyang alam na ang ating mga pangangailangan kung tayo magdarasal sa kanya. Kaya tayo ay usually, syempre kung tayo mananampalataya sa kanya, kailangan ay sundin natin yung mabuting balita, iwasan natin yung pagkakasala, pagdating tayo sa pag-ahari at ipagkakalob niya lahat. Ngayon, kung nais nating ipanalangin sa kanyang partikular na ating nais sa buhay, hindi lamang sa pagtupad ng mali, kailangan ay tayo magkaroon ng pananampalataya. But in the other hand, sa pagtupad natin ng mabuting balita, alam ng Panginoon Diyos, hindi man natin hilingin, yung ating nais, yung ating tinatahak, ay ipagkakalob niya sa atin. In the other hand, ay tayo ay ating idalangin sa Panginoon Diyos yung ating mga nais sa buhay na ating mga pagpapala niya. But kinakailangan, sundin natin yung mabuting balita pa ilalim tayo sa kanya upang tayo kanyang dinggin at ipagkaloob ito. Ngayon, kung tayo ay nakakasala, kung tayo ay nagkakamali, yung mga dalangin natin hindi niya diringgin mula sa Panginoon sa Kristo. Kaya kinakailangan, maging ang Panginoon sa Kristo, kung ikaw ay may pagkakasala, hindi ka niya diringgin. Kung ikaw ay nagkakasala, kinakailangan humingi ka muna ng kapatawaran sa Kanya. Humingi ka ng kapatawaran sa Kanya, sa Panginoon Diyos, para ipagkaloob niya lahat ng pangangailangan natin. Humiling ka sa Panginoon sa Kristo, ipagkaloob niya yung kailangan mo. Yan, ganoon. Ganoon siya ang gagawa ng kahilingan natin sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pangalan niya, ipapagkakalob sa iyo ng Panginoon sa Kristo yung pangangailangan. Kaya nga sinasabi ng Panginoon sa Kristo, hindi ka pa man humihiling, pailalim na sa kanyang pag-aari, manalig ka. Pagkakalob na lahat ng mga pangangailangan na nais mo sa buhay na ito. As long as you are sumusunod ka sa mabuting balita, alam ng Diyos ang pagkakalob na ipagkakalob niya sa iyo yung lahat ng mga nais mo sa buhay. So ang Diyos ang gagawa ng pagpapala para protektahan ka, para ipagkaloob ang mga pangangailangan sa buhay. So ganoon ang gagawin natin na pananampalataya sa ating banal na Panginoon bilang mga ordinaryo mananampalataya. Ngayon, yung higit na mga nangangailangan na kung gusto mo naman na aside from na ikaw ay nais mo na yung ating mga pangkaraniwan na kahilingan, matupad yung pangarap mo, lumago ang negosyo mo, makapagtapos ka ng pag-aaral mo, ang mga pangkaraniwan na yan ay pinagkakaloob ng Panginoon Diyos kung tayo ay may pananampalataya. Hindi tayo gumagawa ng masama at sumusunod tayo sa Kanya. Ngayon kung extra na kahilingan o yung kagaya nga ng paggawa ng himala ang gusto mo, kailangan malaki ang pananampalataya. At iyaan ay ipinagkakaloob sa ilang mga sugo niya, sa mga sugo niya ipinagkakaloob at mga talagang manggagawa ng mga kababalagan. Kagaya ng gano'n ng Panginoon Kristo, tatalaga siya at yung itinalaga niya, pinagkakalooban niya ng kapangyarihan na halimbawa makapagpalayas ng demonyo, makapagpagaling ng karamdaman, makabuhay ng mga patay. Yung mga kapangyarihan na ipagkakaloob niya doon sa mga apostol na mga sumusunod sa kanya. Yung mga kapangyarihan na ipagkaloob na yun ay mga kailangan para sa pamamalakayan nila o pagpapairal ng mabuting balita. So, may mga iba't iba pa pinagkakalooban ng kapangyarihan para kagaya rin na mapagpagaling ng karamdaman, etc. mga himala, makapagawa ng himala para sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Yun ay ipinagkakaloob sa mga tao na mga dapat gumawa ng himala, maybe protection, maybe etc. Yun yung mga pinagkakalooban niya na makagawa ng himala naman from the church, halimbawa, papagaling ng karamdaman, etc. magagawa ng iba't ibang mga in the church, yon ay mga iba't ibang pinagkakalooban. Ngayon, kung ikaw naman ay gusto mo, mayroon kang extra kakayanan na makapaghimala ka, have a good faith, have a big faith sa ating Panginoon Diyos kung gusto mo, ikaw ay makagawa ng ganang klase ng mga paghimala. But definitely, yung mga ganoon ay pinagkakaloob ng Panginoon Diyos ang experience sa dapat na pagkalooban. Ngayon, kung ikaw ay karapat-dapat dahil sa pananampalataya mo, bilang naliwanagan, halimbawa, ikaw ay tinawag ng Diyos mula sa mabuting balita, naniwala ka, ngayon ay gusto mo makagawa ka ng himala, manampalataya ka ng lubos. At maaari kang makagawa ng himala. But everyone is, pwede namang maghimala sa ating pananampalataya, kagaya ng pagpapagaling din ng karamdaman. Everyone, kung ikaw ay nananampalataya. So yun ay binibigay sa mga, even na kahit pangkaraniwan, but kinakailangan kasi ay malinis ang pananampalataya mo kung mo nakasusunod ka para makapagpagaling ka ng karamdaman o dinggin ng Diyos yun.
yung iyong pray-over para sa kapwa-tao mo. Dahil kung ikaw ay mayroong kasalanan, hindi ka rin didinggin ng Diyos. Kailangan through Christ ay saka ka lamang niya didinggin. So, isigan muna ng pagkakasala mo. Kung mayroon kang kagalit, patawarin mo muna. Didinggin ng Diyos ang panalangin mo. Even from yourself and for others. Na kahilingan or lalong-lalo na kung gusto mong gumawa ng mga himala na para sa sarili mo, para sa kapwa-tao mo. Kung gusto mo gumawa ka ng himala para makalooban ng pagpapala yung kapwa-tao mo, dapat ay ikaw ay mayroong malaking pananampalataya o ikaw ay walang pagkakasala para din ka. Kaya nga ipinagkaloob sa atin ng Panginoon Kristo kasi nagkakasala tayo. Pinatatawad tayo through Christ. So para din ng Panginoon Diyos, dalangin mo, sa pamamagitan ng Panginoon Kristo at humingi ka ng kapatid. Para tayo ay dinggin ng Panginoon Diyos for our prayers. Kasi hindi tayo didinggin ng Diyos sa ating mga prayers dahil nga sa atin palagi nagkakasala. Sa loob ng isang araw, tayo nagkakasala. Iilan lang yung banal na katutupad niyan. So kaya through Christ, nakahihiling tayo sa Panginoon Diyos at pinagpapala tayo dahil nga sa Kanya. So, at ang Panginoon Kristo mismo ang gumagawa ng mga pagpapala para sa atin. So sana ay kayo ay naliwanagan na naman at naunawaan ninyo ang mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos. Kung nais nyo na kayo makagawa ng paghimala at kayo ay paghimalaan ng Panginoon Diyos sa ating pananampalataya sa Kanya mula Panginoong Jesucristo. Kaya kung nais nyo na tayo ay bigyan ng iba yung paghimala at pagpapala ng Panginoon Diyos, manampalataya tayo sa Kanya, pailalim tayo sa Kanya pag-aari. Ngayon, doon sa mga taong hindi nanampalataya, at kayo naman ibinibigyan ng pagkakataon, nagagabay ng banal na Panginoon Diyos, kagaya nga ng mabuting balita, everybody is hinihikayat naman ng palataya, binibigyan ng pagkakataon. Maraming bagay ang binibigyan ng pagkakataon sa iba't ibang pananampalataya, lalo-lalo na yung mga wala nananampalataya, para makaisa. Siyempre, hindi naman basta pagka ikaw ay walang pananampalataya, pupuksain ka, hindi ganoon. Binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos. Ang mga makasalanan, pinagbabago, binibigyan na pagkakataon makapagbago. Ngayon, hindi ka basta naman pupuksain kung ikaw ay masama. So, binibigyan ka ng pagbabago ngayon. Kung labag sa batas, so batas yung kakarapin mo, kaya pinapangaral ng Panginoon Diyos. Maaari kang mapahamak kung gagawa ka ng masama. Alam na ang masama, kapag ito'y lumalim, magdudulo sa iyo ng kamatayan, spiritual or practical. Kagaya kung ang kasamaan mo, paglabag sa batas. Ay kung paglabag sa batas mo, bigat, mga life-threatening yung krimen. Kung life-threatening, pwede kang sila puksain ng gobyerno. So kung hindi ka nila makukuha sa isang magandang pakiusapan at lumalabang sa gobyerno, maaari mapahamak ka. Or else God Himself, yung kanyang kapamalaan ang gagawa ng pamamaraan para ikaw ay makatigil sa iyong ginagawang kasamaan. So ganoon. Kaya iba't ibang pagkakataon, iba't ibang pamamaraan, but usually tayo ay inaadya ng Diyos sa bawat isa at tayo ay pinapahinuod sa pamamagitan ng mabuting bagay mula sa simbahan. Tayo patuloy na hinikayat na magpakabuti, sumunod sa Panginoon Diyos. Patuloy na ganoon, na parang inaawat mo casually ang isang masama, gumagawa ng masama, para wagawan ng isa yung isa. Parang ganoon kasimple lang yung ma-interpret mo at pinagbabago ka. O ganito ka, huwag kang gumawa ng masama, tumigil ka, mamuhay ka ng ganito, may manampalataya ka ng Panginoon. Pagdating ng takdang panahon, mayroon makakasama sa buhay mo. Diba? Araw-araw mga bumuhay yun. Bibigyan ka niya ng pagpapala. That's the simple thing ng ating pagpapalagay. So yung muli, sana ay nagabayan naman kayo ng the Bible Evangelization sa inyong spiritual na pananampalataya at kayo magkaroon malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual pagdating mula pang araw-araw na pamumuhay hanggang sa tinakda ng ating banal na Panginoon Diyos at makisa sa buhay na walang hanggan. At mapumuhay tayo ng mabuti sa pamumuhay nito sa ating pananampalataya sa Panginoon Diyos. Kaya natin nabanggit ay kung tayo papailalim sa Kanya at mananalig, ipagkakaloob niya lahat sa atin. Yan. At muli, sana na magabayan na naman tayo ng ating banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan sa ating pagbabago ito ng mabuting balita. At kayo ay mahikayat sa pagtalima ng mabuting balita at kayo ay magkaroon ng mabuting bumuhay at magkaroon ng kaligtasang
spiritual. Yan. Pasalamatan natin at kung tayo magagabayan ng Banal na Santa Maria ng kanyang presensya, ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, sa presensya ng Banal na Santa Maria, ng kanyang kalihim na pagmimilagro, sa ating pagbabahagi ng mabuti. Hindi lamang tuwing linggo, kundi sa panahon ito na ating paglilingkod, sa ating henerasyong ito na ating paglilingkod. Sana magabayan tayo ni Banal na Santa Maria at ng Panginoon Diyos na iba't ibang mga pag-iibala sa ating paglilingkod sa Kanya. At magabayan ng lahat, mabuklod sa pananampalataya sa Panginoon. At doon sa interfaith unity, maliwanagan ang lahat ng reliyon ng Banal na Santa Maria at tayo ay magkaisa sa interfaith unity. Unawain natin ang bawat mga reliyon at magpairal tayo ng aral ng ating mabubuting aral ng ating mga reliyon gaya ng pagkakaisa, unity, peace, pagtutulungan, pagmamahalan, etc. At maiwasan natin yung hindi magkakaunawaan, sigalutan na uwi sa karahasan at digmaan. Pagpos, nakagagabay tayo sa bawat mga pamilya, komunidad, bansa at sangkatauhan buong mundo. Yan. Mula dito sa mga iba't ibang mga reliyon na nagkakaisa. At maging mga hindi nananampalataya o walang pananampalataya ay makisa dito. Mag-unawaan tayo. Yan. At doon sa CBCP and Vatican Church, patuloy natin dalangin na maliwanagan kayo ng banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at banal na Espiritu Santo. Banal na Santa Maria, patuloy niyo pagbuklorin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula sa banal na Panginoon Jesucristo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan, tayo patuloy na dumadalangin ng gabay ng kaliwanagan ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo, with Mother Mary at kayo ay maliwanag at mabuklod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at pagtalima ng mabuting balita. Yan. At gabayan tayo ng bayang kapangyarihan sa paggabay natin sa kapamalaan na ito ay magabayan ng mabuting balita at iba't ibang mga pagmimilagro mula sa kaliwanagan ng Santa Maria at tabunin ito at mamahala ito ng mabuti ang ating mga kapamalaan. Lahat ng mga kapamalaan ay magabayan ng Banal na Santa Maria. Mamahala kayo ng mabuti at magabayan kayo ng Banal na Santa Maria at ng mabuting balita at mamahala kayo ng mabuti, matuwid. Tugunin niyo yung karapatang pantao at patas na hustisya. Sa gayon, makikinabang ang lahat ng tao ng inyong mga nasasakupan, makapamumuhay sila ng magaan, mapayapa, maunlad, at makapanampalataya sila ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, mula Panginoong Jesucristo, mula sa ating mga paniniwalang Kristiyano Katoliko. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at sana ay patuloy tayong pagpalain ng proteksyon at pagpapala ng Panginoon Diyos at sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.